disaster preparedness naman ng Clark Freeport Zone ang tatalakayin natin kasama si retired Colonel Herbert Angeles, Public Safety Division Manager ng Clark Development Corporation. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon po. Magandang tanghali po sa inyo. Sir, kamakailan lang po ay ginanap sa Clark ang Frontline 2025 Disaster Preparedness Drill. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano at tungkol saan ito? Yes, ma'am. Ang Frontline 2025 ay isang malawakang disaster preparedness drill na isinagawa sa Clark Freeport bilang bahagi ng whole of government approach sa kahandaan sa sakuna. Nagsagawa tayo ng medical simulation based sa senaryong lindol na may magnitude na 7.4 upang subukan ang kakayanan ng iba't ibang sektor ng emergency response. Ito ay isinagawa ng Philippine Medical Association, Asia Pacific Alliance for Disaster Management Philippines at ang Philippine Disaster Resiliency Foundation. Aktuwang ang Clark Development Corporation, layunin itong paigtingin ang koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor at international partners. VP Lina, bakit po mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay para sa Clark Freeport Zone? Commissioner Jun, mahalaga po ito dahil ang Clark ay sentro ng negosyo, turismo at pamumuhunan. Kailangan siguro na handa tayo sa anumang krisis at sakuna. Ipinapakita ng drill ang Clark ay responsabling komunidad na inuuna ang kaligtasan ng lahat. Colonel Herbert, kayo po ang nagsilbing incident commander sa drill na ito, or rather si VP Lina po, no? Dahil kasama po kayo sa team na ito, paano po ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at grupo dito sa Clark Freeport Zone? Yes, Director Nicolette, maayos at mabilis ang naging koordinasyon po. Sama-samang kumilos ang mga ahensya at medical responders sa Clark. At ang karating LGU tumulong din po. Pati na ang partner mula sa Japan at Taiwan, isa ang layunin namin na yun, masiguradong ligtas ang lahat. Sir, may mga lumahok po mga dayuhan na team mula sa Japan at Taiwan. Ano po yung naging contribution at participation nila dito? Yes, ma'am. Napakahalaga ng kanilang papel po. Nagbahagi sila ng kanilang karanasan at best practices mula sa kanilang mga bansa na mas madalas makakaranas ng kalamidad tulad ng lindol. Dahil dito po, lumawak ang ating pananaw kung paano at mapapalakas ang disaster response sa tulong ng international cooperation. Ito ang pagkatutok sa ibang perspective ng disaster risk reduction mula sa ibang mauunlad na bansa sa East Asia. Ano-ano naman po ang mga pangunahing natutunan mula sa drill na ito at anong mga rekomendasyon ang nabuo para mapabuti pa ang kahandaan ng Clark? Natukoy po ang mga aspetong kailangan palakasin at i-enhance gaya ng komunikasyon, logistics, at ang una sa lahat, sa oras ng sakuna. Tatulong din ng UP Resilience Institute, gumawa sila ng mga rekomendasyon upang mapaigting ang preparedness para sa long-term plans and safety po ng resiliency ng Clark. Sir, bukod sa disaster response, pag-usapan naman po natin ang pang-araw-araw na seguridad sa loob ng Clark Freeport. Paano po natin nasisiguro na ang Clark ay isang ligtas na lugar, hindi lamang para sa mga negosyante, kundi pati na rin sa mga napakaraming turistang dumadalaw dito at mga bisita, mapa-local or foreign? Yes, ma'am. Patuloy po ang hakbang ng Clark Development Corporation upang mapanatili ang kaligtasan sa pamamagitan ng 24/7 security, strategic location po ng ating mga CCTV. Meron po tayong command center na nag-receive ng mga tawag ng mga complaint. At active coordination po sa other law enforcement agencies like the Philippine National Police and National Bureau of Investigation. Layunin po namin na bigyan ng peace of mind ang lahat ng pumapasok sa Clark Freeport Zone. Sir, marami po yung mga balita ng mga krimen o anumang insidente sa iba't ibang lugar o minsan po sa mga karatig na lugar. Ano po yung ginagawa ng Clark Development Corporation para naman mapanatiling hiwalay o ligtas ang loob ng Clark Freeport Zone sa ganitong uri ng mga banta? Iba po ang pamamalakad at seguridad sa Clark. Bilang ang CDC, ang LGU nito, may mga sarili pong security protocols, designated checkpoints, training po ang personnel natin at ang emergency response unit natin meron po tayo sa loob ng Clark. Ang sistema sa Clark ay proactive, hindi lang reactive, upang manatiling ligtas po ang lahat.
Paano naman po pinangangalagaan ang road safety sa Clark, lalo na't dumarami ang mga bisita at mga sasakyan na bumabiyahe sa loob ng zone? Sir, bahagi po ng seguridad ang road safety. May mga speed limits po tayong pinatutupad. Dedicated bike lanes po para hiwalay po ang mga sasakyan ng bisikleta at sa mga four wheels. Pedestrian lanes at ang ating mga traffic enforcers po ay ating pinapakalat sa kalsada. Patuloy ang pag-upgrade po ng aming traffic systems, signages at CCTVs. Mahalaga rin po sa amin ang edukasyon ng mga motorista, lalo na ng mga motorcycle riders. Kaya tuloy-tuloy ang kampanya ng CDC para po sa mga ligtas at disiplinadong pagmamaneho. Bukod dito, sinusulong din natin ang mga mas maayos na at environmental friendly na transport system po. Kaya't mayroon tayong Clark Loop bus system bilang alternatibong paraan ng pagbiyahe sa loob ng Freeport. Upang mabuwasan po ang dami ng mga pribadong sasakyan at maiwasan ang aksidente. Kasama rin dito ang pagtaguyod ng aktibong transportasyon gaya ng pagbibisikleta sa pamamagitan ng ating maayos na bike lane. Lahat ng ito ay bahagi ng aming layunin po upang mapanatili ang ligtas, maayos at ang maliwanas na paggalaw sa loob po ng Clark Freeport Zone. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, retired Colonel Herbert Angeles, Manager ng CDC Public Safety Division.